Masama po bang magalit? Ano po sa tingin nyo? Is it a sin to get angry? Kung pinagbibintangan ka sa isang kasalanan na hindi mo naman ginawa, mapipigilan mo ba na magalit? Di ba hindi? Kung chinichismis ka, sinisiraan ka ng mga katrabaho mo, habang ikaw naman, nananahimik ka lang at ginagawa mo ang iyong obligasyon, mapipigilan mo ba ang magalit? Di ba hindi? Kung nalaman mo na ang best friend mo pala, siyang kabit ng iyong asawa, mapipigilan mo ba ang magalit? Di ba hindi? Kung nakikita mo na sinasaktan ng tatay mo, ang nanay mo, minumura niya, mapipigilan mo ba ang magalit? Di ba hindi? Kung in-scam ka, yung pinagpaguran mong pera, nakuha, habang hinahabol mo, nakikiusap ka na, umiyak ka na, hindi mo na maibalik yung nawalang pinagpaguran mong pera. Mapipigilan mo bang magalit? Di ba hindi? Kung binubuli yung anak mo sa school at pagkatapos nung nagharap-harap kayo, pinapanigan pa ng principal yung mga nagbubuli sa anak mo, mapipigilan mo bang magalit? Di ba hindi? Mga kapatid, hindi po masama ang magalit. Pero ang tanong, ano ang gagawin mo sa iyong galit? Kasi po kahit sa Biblia, hindi po binabawal ng Diyos na magalit tayo. Nung ginawa tayo ng Diyos, kasama ang ating mga emosyon, ang ating mga nararamdaman. Tao tayo! Hindi po tayo makina, hindi po tayo gamit, hindi po tayo robot. Natural lang sa atin ang magalit. Pero ang tanong, pag nararamdaman mo na lumalabas yung iyong galit, ano ang gagawin mo dyan? Pinapaalala nga sa Ephesians chapter 4 verse 26. Sabi po, turo ni San Pablo, if you are angry, let it be without sin. Magalit kayo, pero umiwas kayo sa pagkakasala. Kung nga po ang ating Panginoong Hesukristo, di ba? Basahin nyo man ang mabuting balita, ang Biblia. Marami din pong mga pagkakataon na nagalit siya. Kanino galit ang ating Panginoong Hesukristo? Galit yan, unang-una sa mga hipokrito, sa mga plastic, doon sa mga nagbabalat kayo. Galit din po ang ating Panginoon sa mga matatakaw sa pera. Kung maalala nyo yung kwento ng ating Panginoon, pumasok siya sa templo. Anong nakita niya? Parang palengke. Hindi po ba? Napakarami daw ng mga nagpapalit ng pera, ng mga nagninegosyo. Nagwala ang ating Panginoon, pinagtataob niya yung kanilang mga lamesa. Gumawa pa nga siya ng latigo. Ayaw niya sa mga gahaman matakaw sa pera. Galit din si Jesus sa mga matitigas ang puso, sa mga ayaw magpatawad, sa mga ayaw magbago, sa mga walang awa, sa mga nahihirapan. Galit din si Jesus sa mga nagpapabigat sa ibang tao. Ano ang turo niya? Kaya nga ayaw niya mga Pariseo kasi sabi niya, pinapabigat nila ang buhay nila, niyayaya nila sa pananampalataya, pero ang dami nilang pinapagawa sa kanila doon sa batas na hindi na nakakatulong sa kanila sa paglapit sa Diyos. At nagagalit din si Jesus sa mga mayayabang, mapagmataas at nagmamalinis. Isang ayaw na ayaw ni Jesus yan. Kapag nakikita niya mga Pariseo, nakala mo nagsisino-sino, ayaw aminin na sila ay merong mga pagkakamali. Pinapakita nila sa mga tao na sila ay perpekto. Pero, di ba, sabi din ni Jesus, walang perpekto kung hindi ang Diyos lamang. Hindi masama ang magalit. Kasi kahit ang Diyos, nakakaramdam din ng galit. At kung tayo ay galing sa Diyos, hindi rin malayo na habang tayo'y nabubuhay, makakaranas tayo at makakadama ng galit. Ang masama ay kung anong gagawin mo sa iyong galit. Kaya yan ang tanong, kailan nagiging masama ang ating galit? Dalawang pagkakataon lang po. Tandaan niyo po ito. Nagiging masama ang iyong galit kapag sa pamamagitan ng iyong galit, ikaw ay nakakagawa ng kasalanan. Nagiging hindi tama
ang iyong galit, kung yan ang nagiging hadlang sa iyong paggawa ng mabuti. Halimbawa po, kung dahil sa iyong galit, ikaw na ay nananapok, nananadyak, naninigaw, at nagmumura, ano ang sabi ni Jesus sa nabasa nating ebanghelyo? Ang mga nagsasabi na ulol sa kanila mga kapatid ay mapupunta sa gihena, sa impyerno. Nagiging masama ang galit kung dahil dito meron ng lumalabas na masama sa atin. Kung halimbawa ikaw ay nagmamaneho sa daan, meron kang nakagitgitan, uminit ang ulo mo, hinabol mo siya, binangga mo ang kanyang sasakyan, tinutukan mo pa siya ng baril, tinetreten mo siya, kasalanan yan. Kung dahil sa iyong galit, dyan sa iyong kapitbahay, nakita mo yung kanyang alagang manok, kinuha mo, ginawa mong tinola, kasalanan yan. Kung dahil sa iyong galit, sa iyong katrabaho, frame up mo siya, sinisiraan mo siya sa inyong boss, kasalanan na yan. Pinapaalala sa atin ng Panginoon na nagiging masama ang galit kapag meron na tayong ginagawang masama sa ating kapwa. Pero pangalawa, nagiging masama din ang galit kapag nagtatanim na tayo ng galit sa ating puso. Sabi ko nga po, di ba? Lahat ng ating mga emosyon, lahat ng ating mga nararamdaman, bisita lang natin yan sa ating buhay. Ganyan din po ang galit. Huwag niyo pong ititira ang inyong galit sa inyong isip at puso. Let go of your anger. Welcome it, yes, but please, let them go. Padaanin niyo lang po ang galit sa inyong buhay, sa inyong puso. Tandaan niyo po, di ba? Meron 3 baitang or 3 stages of anger in our life. Una yung inis or irritation. Pangalawa yung galit o anger. Pangatlo po yung sama ng loob or resentment. Natural lang po yung mainis. It is natural to get irritated. Bakit? Meron tayong pangangatawan, meron kang nararamdaman, meron kang sensation. Natural lang po ang magalit. Yan ay nagmumula sa ating isip, sa ating emosyon. Pero yung pangatlo, hindi na po normal yan. Pag nagtatanim ka ng sakit ng loob, hindi na po tama yan. Kasi po ang galit, alam nyo, 10 seconds lang po dapat maalis na yan. Kasi alam nyo po, ang galit hanggang 10 seconds lang po nananatili sa ating katawan, sa ating isip. Ngayon, pag hinahayaan mo na wag umalis yung iyong galit for more than 10 seconds, that becomes resentment. Pag hindi na umaalis ang galit sa iyo, pagkatapos ng 10 segundo, nagiging sama ng loob. At mag-ingat po kayo pag hindi na umaalis ang galit sa inyo. Kasi binubuksan mo na ang iyong kaluluwa sa demonyo, sa masama. Yan ang turo ni San Pablo. Sabi niya, do not allow the sun to go down on your anger. Pagkatapos nun, dinugtungan pa niya, do not give the evil one an opportunity. Sinasabi niya, pag nagtatagal ang galit sa tao, yan ang ginagamit na pintuan ng demonyo para makapasok siya sa iyo. My dear friends, if we allow anger to remain in our life, it will destroy us. At paano po nakakasira ang galit sa ating buhay? Dalawa po, pag hindi na umaalis ang galit sa iyo, your anger will become bitterness. And when anger remains in you, you will have a hard heart. At pag puno ka ng pagkamuhi, pag matigas na ang iyong puso, mahirap nang magmahal. At pag hindi ka na nagmamahal, tandaan niyo po, hindi ka magiging masaya, hindi ka magiging payapa, at mahirap maging mabuti. Meron pong isang lumapit sa akin, nagpapatulong, binubuksan ng kanyang puso. Hindi niya matanggap na nung bata siya, pinagbintangan po siya ng tatay niya na ginastos niya yung pera na iniwan ng kanyang ama pambayad ng kuryente. Pero sa totoo lang po, bakit nawala yung pera? Kasi yung nanay niya nalulung sa sugal, kinuha niya yung pera. Yung nanay niya, pinagbintangan siya, sinisisi yung kanyang anak. Dahil po nawala yung pera, yung tatay niya, pinaniwalaan yung kanyang nanay, inabuso siya, pinagpapalo, sinaktan.
At dito po nagumpisa na magtanim ng sakit ng loob itong taong ito. Pero dahil po dito, naawa ko, kinekwento niya, nagkasunod-sunod po yung mga masasamang karanasan sa kanyang buhay. Ayaw niyang umuwi sa kanila dahil nagagalit siya sa kanyang ina, sa kanyang ama. Umalis siya dahil po dito. Nakipagbarkada siya, maaga po siyang nabuntis, nagkaroon ng anak, nagkaroon po isang trabaho na hindi niya mapagmalaki, isang trabahong hindi marangal. At kahit anong gawin niya sa kanyang buhay, para bang hindi po siya pinapalad. At tinatanong niya, Father, masama ba akong tao? Bakit nangyari sa akin ito? At pinaalala ko sa kanya, hindi ka masamang tao. Napasama ka lang dahil hinayaan mo ang galit manatili sa isip at sa puso mo. Mga kapatid, pagkaliit-liit man ng galit, pag tinanim mo yan, mag-uugat, tutubo, mamumunga. At wala pa pong naging magandang bunga ang tinanim na galit. Tandaan niya po yan. Kaya nga po, napakaganda ng paanyaya sa atin na bago man tayo magdasal, bago man tayo mag-alay, bago man tayo magpuri sa Diyos, kailangan natin suriin ang ating mga puso, ang ating mga kaisipan, ang ating mga damdamin. Meron pa ba akong galit? Kanino ako sumasama ng loob? O baka naman merong taong masama ang loob sa akin? Paano natin maaalis ang galit sa ating buhay? Tatlong bagay po, tandaan nyo, sa pamamagitan ng pagdarasal, pagpapatawad, at pakikipagkasundo. Kung nga araw-araw ang ating katawan, di ba, nagdi-detoxify, nilalabas po lahat ng dumi sa ating katawan. Sa ating ilong, nilalabas mo yung carbon dioxide. Hindi mo kailangan yan. Ang kailangan ng iyong katawan, oxygen. Sa iyong tiyan, nilalabas mo lahat ng dumi. Hindi kailangan ng katawan. Alam ng katawan yan, natural sa atin, ang mag-expel, magpaalis ng hindi nakakatulong sa kanya. Pero ang tanong, tayo, ine-expel ba natin, inaalis ba natin sa ating isip, sa ating puso, sa ating damdamin? Yung hindi tama, yung hindi mabuti, yung hindi na nakakatulong sa atin, lalong-lalo na ang galit. My dear friends, as our body detoxify, try to detoxify your mind, your heart, your spirit, your soul. Paano? Una, magdasal, magpatulong sa Diyos. Pangalawa, magpatawad. Pagpapatawad, hindi naman ibig sabihin na kakalimutan mo na yung masama na ginawa sa iyo. Pag nagpapatawad ka, ang kinakalimutan mo lang yung masamang nararamdaman mo. Pag nagpapatawad ka, hindi naman ibig sabihin sinasabi mo na tama yung nakasakit sa iyo. Hindi. Nagpapatawad ka kasi gusto mong maging payapa ka sa iyong buhay. Pero pangatlo, mawawala lang ang galit sa ating buhay kung magkakaayos tayo. Mga kapatid, napakahalaga na ang buhay natin ay payapa. Kasi pag hindi ka payapa, magkakamali at magkakamali kang pipili at magdidesisyon sa iyong buhay. At tandaan niyo po, pag nagkamali ka sa pagpili, kaninong buhay ang sinisira mo? Ang buhay mo at ang buhay din ng ibang tao. Pag nagkakamali ka ng pinipili, sino ang sinasaktan mo? Ang buhay mo at ang buhay ng ibang tao. Marami po sa atin ang sumasakit ng loob pag pinupuna, nilalait at minamaliit ng iba. I don't think that nobody has ever enjoyed being criticized and being put down by others. Wala pa po akong narinig na masaya dahil merong nagbabash sa kanila. Isa po yung kahinaan natin that we get deeply affected. We become sad and depressed when somebody talks about us badly. Kaya nga po, napakagandang itanong ano ang magandang gawin pag may nanlalait sa iyo? How can we remove our bad feelings whenever people criticize us or put us down? Well, we can only go back to the gospel and learn from what Jesus did. Hindi naman malayo sa ating karanasan, pati ang ating Panginoon. Nilait, minaliit, pinut down din siya ng ibang tao. Nung umuwi ang ating Panginoon,
nagtuturo siya sa sinagoga, napakagaling niyang mangaral sa mga tao, nakarinig siya. Ano ang sinabi ng mismong mga kamag-anak, mismong mga kababayan niya? Pinuna siya, sabi, saan ba niya galing lahat ng kanyang mga sinasabi? Diba? Anak lang siya ng isang karpentero. Pero tingnan niyo naman po ang ating Panginoon. Kahit na may narinig siyang masama dito sa mga mismong taong dapat magmahal at sumuporta sa Kanya, hindi siya tumigil sa Kanyang misyon, sinubukan pa rin niyang tumulong sa mga tao. Kaya nga, how can we become more like Jesus? The first thing is we should learn to ignore other people's opinion. Ang kasabihan nga, kung gusto mo daw mawala yung paglalait sa iyo, paninira sa iyo, kung ayaw mong makarinig ng masama tungkol sa iyo, ano kailangan mong gawin? You must say nothing, you must do nothing, you must be nothing. Yun yung sikreto. Ayaw mo bang sinisiraan ka, chinichismis ka? Ang magandang gawin, edi wala kang gawin. Habang merong kang ginagawa, merong mamumuna sa iyo. And regardless what you are doing, whether it is good or bad, as long as we are doing something, people will say something because people are always looking at other people. Tandaan niyo po ito. It is not our business to know what other people's opinion about us. We should mind our own business. Kung gusto mong maging payapa, kailangan matuto ka na huwag kang makialam, huwag kang makinig sa kung anong iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo. Bigyan mo ng oras at panahon yung sarili mo lang. Focus on what you are doing. And I tell you, you will be peaceful. You will be happy. You will be joyful. Kasi hanggat na pinapakinggan mo yung sinasabi ng iba, pinapasok mo sa isip mo, pinapasok mo sa puso mo, hindi mo maiiwasan na magdamdam ka. Hindi mo maiiwasan na masaktan ka. Pero matuto tayo sa ating Panginoon. Learn to ignore other people's opinion about you. Pangalawa, we should continue doing what is good. We must repay good with evil. Kung meron silang binigay na masama sa iyo, huwag mong ibabalik yung kasamaan na tinanggap mo. Ibalik mo sa mabuting paraan. Dahil pag binalik mo yung masamang ginagawa nila sa isang masama ding pananalita, masama ding paraan, masamang gawa, mapapasama din ang iyong buhay. Tandaan natin na lahat ng ating ginagawa ay may bunga, may epekto. All of our actions have a consequence. At kung ano ang iyong ginawa, kung ano ang iyong tinanim, ika nga, yan ang iyong aanihin. Bayaan mo ang ibang tao kung may masama silang sinasabi sa iyo. Babalik yung masama na lumabas sa kanilang bibig. Hindi po ba? Pero kung nakatanggap ka ng masama, pero ang balik mo doon ay mabuti, mabuti din ang ipagkakaloob ng Diyos sa iyo. Try that in your life. Instead of becoming angry, instead of taking revenge, why not bless the person? Kamakailan lang po, nagbabasa ako sa mga comments na naman. Meron pong isa nagsulat, nag-comment. Napakasama ng kanyang sinabi. Pari ka, hindi ka marunong magbasa ng Biblia, sabi. Puro ka na lang kwento. Dapat ituro mo sa mga tao yung nakasulat sa Biblia. Dapat binabanggit mo yung mga sita sa mga bersikulo, etc. etc. May konting inis. Pero naalala ko, kung ibabalik ko itong masama na kanyang panlalait, ano ang aking mararanasan? Ano ang aking mararamdaman? Mas maraming inis, mas maraming galit. Kaya nga po, alam nyo kung ano yung aking nireply dito sa tao. Sinulatan ko siya, sabi ko, God bless you. Pagpalain ka ng Diyos at ng iyong pamilya. At pagkatapos ko pong sinulat yon, naramdaman ko ang tuwa at kapayapaan. Pansinin niyo po, kung sisigawan mo ang naninigaw sa iyo, hindi ka makakaranas ng kapayapaan at ng tuwa.
Always remember that when people curse you, bless them. Because when you bless people, God will add more blessing in your life. Amen? So continue doing what is good. Continue blessing people despite of their criticism, despite of their hateful speech towards you. Pangatlo at kahuli-hulihan, choose distance over disrespect. Ulitin ko po yon. Choose distance over disrespect. Kung nilalait ka na, umalis ka. Hindi po tayo ginawa ng Diyos para abusuhin, tapakan, saktan ng ibang tao. Bakit ka ginawa ng Diyos? Para mahalin ka. Bakit nananatili ka sa mga taong hindi ka gusto, hindi ka minamahal? Kung mananatili ka sa mga taong nakakasakit sa iyo, ano mangyayari? Wala ka ding magagawang mabuti. Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Dahil hindi sila naniniwala sa Kanya, dahil itinakwil siya ng mismong mga pamilya at kamag-anak niya, mga kababayan niya. Nakagawa siya ng katiting na milagro. Hindi naman po yan ang utos at habilin ng Diyos nung ginawa niya tayo. Ano po ang sinabi ng Diyos nung ginawa niya tao? Be fruitful. Be fruitful. Maging mabunga kayo. Paano tayo magiging mabunga kung nakapaligid tayo sa mga taong naninira sa ating mga bunga? Choose distance rather than disrespect. Dahil kung hindi ka nirirespeto ng mga ibang tao, paano ka makakagawa ng mabuti sa buhay mo? Mahirap magmahal sa mga taong nag-aabuso sa iyo. Pero posible sa tulong ng Diyos. You can still love people at a distance. Tandaan niyo po yan. Hindi ibig sabihin ng iyong pag-alis ay yung pagkamuhi sa kanila. Hindi ibig sabihin pag lumayo ka sa ibang tao na masama ka na sa kanila. Ang paglayo mo sa ibang tao ay isang proteksyon, pagliligtas, safekeeping of your well-being. Remember that. If you continue being with people who disrespect you, you will have little to no miracles. You can never produce good, miraculous fruits that you can show to God, that you can show to these people. Sayang ang kabutihan na may papakita mo kung ito lang ay tinatapak-tapakan at nilalait ng ibang tao. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hindi natin maalis sa ating buhay ang mga taong maninira sa atin, manlalait sa atin, makakasakit sa atin. Pero pag dumating man sa punto ng ating buhay na tayo ay napapaligiran ng ganito mga klaseng tao, tandaan natin, maging kamukha ng ating Panginoon. Matuto ka, nahayaan mo lang sila. Please ignore them. But secondly, continue doing what is good. Do not repay evil for evil. But thirdly, choose distance than disrespect. Pagdasal mo sila. Pagdasal mo ang mga taong nakakasakit sa iyo. Pagdasal mo ang mga taong ayaw sa iyo. At tandaan mo ito, darating ang araw, itataas ka din ng Diyos. Iaangat ka din ng Diyos sa harapan ng mga taong nagbababa sa iyo. That is our hope that someday God will raise us up, lift us up in front of people who always put us down. But when that time comes, please continue to be humble, continue to be loving, and continue to be good to them.